All right, welcome to my channel again. Thank you po talaga sa patuloy na suporta sa aking channel. At ikinagagala ko po ang patuloy na nandyan. Talagang we keep on supporting one another. Palapakan ang ating mga sarili. Share your story, Ronnie Harobel, mga kapatid. And we're gonna talk kay mga nakaraan ng araw ay talagang porsigi ang paghahanda ni General Torre. Pero hindi makakarating ang ating Vice Mayor Basti Duterte sa kanila pong laro sa boxing. Bagamat ay patungkol po naman kay General Torre ay nag-grab yung opportunity para makalikom ng pundo. Wow, no? Grabe. This is, pakinggan natin mamaya ang kanyang sinasabi. Para magsabing bias tayo eh. Anyway, kung ano man yung kanyang motibo, I hope maging maayos din naman. Anyway, ito po ay siyempre bawat isa mayroon pong side by side na kanila pong ninanais. But this time, for me, ay parang hindi siya maganda when it comes of this from you are in politics and also bang public servant pa. Kahit ganun pa rin nalakalikom pero for me I'm against for that pero hindi siya maganda eh. Anyway, pasensya. It's my own opinion. Alam nyo kasi, hindi ko alam. No? Kasi alam nyo naman po, patungkol po kasi sa flood control budget na napakalaki ang nawala. Maybe it possible would be a help no? Ni General Torres sa ating president. So, nakalikom sila po ng 6.3 million. Wow! Grabe, palakpakan muna si Torre. Pero ito po parang tingkoy ba? Pasensya. Anyway, pakinggan. Ano nangyari doon sa ilang sport? Okay, corner. Kasuot na ng gloves. Ang ganda. Walang kahirap-hirap Torre, no? Grabe. Lakas Torre. Yun po ang pangyari no nung nakaraang linggos ng laro. So actually nakakaano talaga ito eh. Halos maraming na mabang na makapanood. Pero hindi natuloy po si Basti kasi before po according to the reports is bago yon na nagsabi si
si General Torre na on Sunday, siya rin po nag-schedule. Meron na pong schedule po si Mayor Basti, no? Si Vice Mayor Basti na papunta po sa Singapore. Kaya hindi po natuloy. No? Kaya lang, siyempre, mas maigi na rin yun na hindi pumunta po si Mayor Basti. Kasi alam niyo ba, hindi maganda yung image na ganyan. No? Lalo lang magulo na pong ating politika. So ang maganda sana ay magtrabaho na lang. Pero malaking tulong na yung 6.3 million na kanila pong na ipon. Maliban pa doon may mga van o mga trucks pa na talagang mga dilatas na ibinigay po mula sa mga kumpanya. Wow, grabe ba? Ang lakas mo, Tore. Grabe talaga, ang lakas ng tao kay Tore, no? Grabe story. Sa ganun lang, kahit sa King Koy na ginawa niya, pero nanalo, no? At may natulungan siya, grabe. Pakinggan natin ang kanyang sinabi dito. Sige nga, Tore, pakinggan niya. Ano, Well, may mga statements na rin siya na hindi na rin darating eh. Kaya itunuloy na lang natin sapagkat marami ang nagbayad. Marami ang nagbayad. Nakalikom tayo ng mga 350,000 na raw sa gates eh. So, we have to show up and give the people what they expect. So, expected din naman siguro ng mga tao na hindi rin siya darating. So, nagpakita na rin lang ako. Sir, sa statement po niya na Tuesday or Wednesday, wag lang Sunday. Marami na akong trabaho eh. So, it's, you know, alam na ng netizens yan kung ano ibig sabihin yan. Medyo, hindi na, kaya natin tinuloy din to, no, na ngayon. Hindi na Martes, Huwebes, kung ano man ang sinasabi. Because, well, unang-una, ang mga tulong ay dapat na nating mailabas sa ating mga kababayan. Dapat na nating mai-distribute. Kaya, hindi makapaghintay yan eh. So, hindi na natin mahintay kung ano man ang schedule niya. Ang schedule ng taong bayan ang ating susundin. Kanina, doon sa ring may dagdag pang 300,000. So, 16.3 ang cash natin. 16.3 million ang cash natin. Tapos, meron tayong bigas, delata. Ang delata natin, mga 2 truck eh. May isang kumpanya na, maraming kumpanya ang nag-donate at may isang kumpanya na isang truck talaga na isang wing van ang pinadala ng mga delata. So, didistribute na natin yun. Nakita nyo naman siguro nandyan, naka-display naman ang ibang mga Sir, may mga ayuda lugar na po ba kayong napili na tutulungan? namin sa DSWD, sa National Red Cross at Quezon City Red Cross. Mamaya ay pupunta kami sa Baseco, magdadala kami ng konting ayuda rin. Part ng ayuda ay dadalhin namin sa kanila. You know, may mga nagtatanong, bakit ba itinuloy at kailangan pa ito? Well, unang-una, kami mga pulis ang first responder, nasa frontliners kami. Kaya nakita namin ang paghirap ng ating mga kababayan. And now, nang nag-issue ng ganong statement si Vice Mayor, nakita ko ang oportunidad kaagad na, uy, maganda ito. We can raise funds outside of the government resources. Kasi ang government resources naman, nandiyan naman, pero mas maganda na rin siguro na tayong mga nasa private sector, ang mga iba pang mga tao outside dun sa mga fund generating agencies ng gobyerno ay makapag-generate din ng sariling pondo pantulong sa ating mga kababayan. Grabe ah. Bilit ah. Nakapira si Tore, ang galing nakatulong sa ganung style na. Pero actually pinapahiya nila si Vice Mayor Basti. Hindi maganda yon, no? Parang pa-humble effect siya eh. Ay, nako naman. Ganun, no? Pero actually, hindi maganda itong ginagawa. No? Siyempre, pag against ka sa mga Duterte, talagang ganun po talaga. That is politics. Diba? 6.3 million? Wow! Okay, dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa panood. Again, share your story, Ronnie Arabel, and subscribe po sa aking channel upang maabangan nyo ulit, matunugan nyo po ang aking panibagong video. Okay? And always comment whatever you wanted to comment. It's up to you.
and I would respect for that. And maraming salamat po, and may the Lord bless you all. See you again in my next video. Bye bye. God bless everyone in the name of Jesus Christ. Amen.